Kung siguro maibabalik ko ang panahon at meron akong gustong marinig na advice mula sa ibang tao, siguro ito yung 3 best advice na sana narinig ko noon. Nung first time na magkaroon ako ng trabaho, magkaroon ng sweldo, sana may nagsabi sa akin ng 3 advice na ito. Hello Graceful Professionals! Welcome back to my channel. At ang isa nga sa 3 advice na sana natutunan ko. Number 1, learn how to save money. And how to make it grow. Probably, we have the idea how to save money. Marunong tayong magtipid para ilaan sa mga gusto nating bilhin. Pero nandoon lang tayo sa idea na mag-save dahil may gusto tayong bilhin or may pinag-iipunan tayo pero hindi natin alam kung paano magpag-grow ng pera. And noon, first time ko palang maka-join ng workforce, syempre hindi ko alam pag-grow ng pera. Sana may nagsabi sa akin kung paano palaguin ang pera. Paano mag-invest sa mga low-risk investments. Kung saan magiging yung pera ng mga dividend or interest. Hindi man ganun kalaki, pero the good thing there is nagko-compound siya. Habang nagsisave tayo na nagsisave, nagkakaroon tayo ng compound interest. And ang number 2 ko, na sana may nagsabi din sa akin noon. Number 2, use your after work hours to improve yourself. Siguro madami kasing oras na naisip ko, inubos ko sa pag-procrastinate. In a way na nanonood ng K-drama tuwing day off na natatapos ang 16 episodes ng 2 hanggang 3 araw. Siguro, mas dapat nag-focus ako sa pag-build ng craft or mag-upskill. Mag-upskill. Hindi man sa professional skills, but sa skill na pwede natin maging side hustle. Or skill na magbibigay ng source of income. Kumbaga, magkakaroon tayo ng extra income. Pwede din natin gamitan yung time natin na mag-build ng business. Habang employed tayo, wala tayong masyadong tasks and responsibility sa trabaho, gagawin lang natin yung routine task natin. After 8 hours, uuwi na. And that's it. So, we can use those time na meron tayo after 8 hours from work to build a skill or to build a business. Kasi habang bata pa tayo, konti pa lang yung responsibilities natin. Konti pa lang yung mga iniisip natin.
Pero syempre, kapag tumatanda tayo, nadadagdagan yung mga responsibilities natin, nagkakaroon tayo ng mga crisis, kakaroon tayo ng family, bumubuo tayo ng family. While we are still young, we are still free of some worries. Kumbaga, kaunti pa lang yung stress natin sa ating mga isipan. Kaunti pa lang yung stress na dinadamdam natin. Ngayon, ang number 3 ko, network. Network. Kasi, pag nagkaedad na tayo, dumadating tayo sa punto na wala na tayong ganang lumabas. Gusto lang natin magstay sa bahay, matulog. Hindi na tayo yung kagaya noon na late Friday, gagala, maglalakwatsa, tapos uuwi ng umaga. I mean, the usual. Marami pa tayong energy magpunta kung saan-saan or gumala kung saan-saan. Pero kung saan, sana ginamit natin yung energy na yon to look for a group of people kung saan nasa common network tayo. Mayroong common interest. Example, kung ikaw ay isang fashionista, so mag-join ka din sa mga group of people na mahilig sa fashion. Kung ikaw ay into investing, siguro maghanap din tayo ng mga tao na ang interest ay investing or yun yung mga common na pinag-uusapan nila. Kung mahilig tayo sa mga books, so common interests yung mga type of books na binabasa. So those kind of network is a very good network na sana na na-establish natin while we are still young. Kasi hindi naman because we have our friends, pareho na tayo. Pareho na kayo ng interest ng friend mo. Hindi kasi kayo magkakaroon ng parang excitement together na magpunta or invite mo siya sa ganong type of activity kung hindi naman yun yung interest niya. So, it's really good to have a network kung saan common yung interest ng bawat isa. Kasi pag nandun tayo sa network natin, we can learn from them and also they can learn from us or from you. Kaya, siguro habang bata pa tayo or kayo, ma-establish natin yung network na gusto nating magkameron. Whether it's investing, ang interest nyo, whether it's book club, whether a social media creator or content creator. So kung may network tayo na ganon, we can learn from them and they can learn from us. So I guess, sana tong tatlong advice na to, natutunan ko siya or narinig ko siya nung fresh graduate pa lang ako, na mag-start pa lang ako sa workforce. Hanggang dito na lang muna. See you again next time. Thank you for watching Gracefully Yours.